Okay, kumusta sa brother mo sa'yo? Nasa sa brother, naglahay ka? Okay na ba siya? Pero, okay naman yung kanya. Alright. At yung isang nanay po sa Luman, yung pangatlo na yata, oo, pangatlo na po siya. At akala ko po talaga ay, ito man naman ay humingi tayo ng donasyon. Dahil nasa church po kanina. Ay malakas, at nagpapapadya. So, kaya na yung delay. Salamat sa Lord. Maganda po yung pag-pray natin po sa Bandera Noel, nanahay na po siya. Hindi mo masasabi yung Bible sa mga 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Walang Thessalonica, kapilo 5. Okay, good. Pag-aaral, alam ko na sa minigla kayo. Okay, walang Thessalonica, kapilo 5. Alright, nandiyan po kayo? Chapter 5 ng 1 Thessalonians. Ang ating basahin po mula talatang 1 hanggang 6. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to number 6. At magkaroon tayo po ng kalitang pagbasa. Ready na po kayo? Muna, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon woman which child, and they shall not escape. So tayo? Okay, so we are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as the others, but let us watch and be sober. Now, kuhitin niyo po in verse number 6, let us not sleep. Nakakaya? Amen? Ano ang binin ng ating Panginoon sa atin? Huwag kayong matagpuan tulog. Amen? Amen? Siya po'y nagbigay ng warning na baka kayo makatulog. Di ba rin? Ano din siya? Baka kayo makatulog. Alright? Now remember, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Matthew 21, okay? Kayo may magsipanalangin. Watch and pray that you enter not into temptation. Ibig siya. At maging sa Ephesians 5:14 hanggang 15, sabi ng Panginoon sa mga nanampalataya, awake thou that sleepest and arise from the dead. Ano ibig ulit? Amen? Ano kasi pagtulog ang pinag-uusapan? Ano kasi pagtulog? Masama bang matulog? Kapag tayo din na ito? Masama bang matulog kapag kagabi? No, hindi masama. Di ba nabigay siya? Ang pinag-uusapan dito is what? Spiritual na pagkatulog. Tayo ay ginigising. Ang Diyos ay ibigay ng wake-up call sa ating mga mananampalataya. Amen? Ibig isa, ito may wake-up call. Kaya ngayong gabi, ito yung aking pinipaksain sa inyo ngayong gabi. Ayaw ng Lord na tayo, na mga member ng Calvary Bible Church ay matagpuan niyang sleeping Christians. Sleeping Christians. Sabi ng Lord, awake thou that sleepest and arise from the dead. Huwag tayo matagpuan na mga natutulog na mananampalataya. Amen? Na hindi natin nagagampanan yung ating duty bilang mga mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Tayo lang po tumayo at tayo po mananalangin at tayo kabatalan, ito ang batalan. Pwede natin mensahe. Bilang mga Lord, gabi po sa Panginoon, sa hapon ito sa gabi ng kagawin natin ito
kami na makinig po at tumanggap na ipadala sa kanya. Salamat po Lord sa authority Lord na mayroon ng aking gusto, kaya po sa iyong mga salita. Dala namin Lord ang lubang puso at kalooban upang isang ito Lord sa iyong ituturo sa amin sa bibig. Holy Spirit Lord, ito gagawa sa amin. Lalo na Lord, ng pagkapanan ng Lord na pastor, nais ng Holy Spirit po sa amin. Ang looban mo, Panginoon, ng mga sa gabi ito. Maraming po salamat sa kaya mong presensya sa aming kalagyan. Ito po aming dalangin, masasalamat po sa pangalan ko, Panginoon Jesus. Amen. Alright, wala po kayo. No, kanina umaga ay ating pinag-usapan yung key para mag-increase yung ating pananampalataya. Remember that? Are you listening? Okay, yung susi para mag-increase yung ating faith. Ano yung dalawang susi para mag-increase yung faith? Be a servant. And say this what? Yes, doing your duty. Doing your duty. Alright? No, Christian, tayong lahat, ay dapat talagang we are to be on guard duty. No? At sapagat tayo may duty, you do not sleep. No? Hindi tayo dapat makatulog while on duty. Yan yung isa? Are you with me? Sapagat maraming mga tao, na yung eternal destiny ay nasa atin. Palawana, na kung hindi natin po magagampalan yung ating tungkol at tutulugan lang natin yung ating duty, mga mapapahamak po sila. Yan yung isa? Mapapahamak po sila. Alright? Kaya spiritual speaking, hindi ka dapat matagpuan in a state of sleep. Tayo mga Kristiyano, itong ating church. Okay? The Church of Calvary is to be awake. Are you with me? Ang Church of Calvary is to be what? Awake. Sa ganitong mga kapanahonan, na itong ating kapanahonan ito, as a Christian, bilang church, okay, limang bagay gusto kong bilang intro na ilagay nyo dyan. Okay, una-una, yes. Okay, Calvary Bible Worship is to be awake. We are to be, number one, expectant. We are to be expectant, naghihintay sa muling pagbalik ng Panginoon. Anong mga oras? We are to be what? Expectant. Secondly, we are to be excited. Una is what? Pangalawa is what? Excited. Huwag mawala yung ating fire sa ating puso. Liwanag ba? Amen? Huwag mawala yung sigla ng ating pananampalataya. Huwag mawala yung apoy sa ating puso to witness. Huwag mawala sa ating puso yung apoy sa ating mga Bible study and visitation. Okay? Expectant, excited. Pangatlo, we are to be encouraged. Ano yung pangatlo? Encouraged. Okay? Hindi lahat ng gusto mo, mangyayari. Hindi lahat ng hinihintay mo, darating. Hindi lahat ng tao magiging mabuti ang pakikitungo sa iyo. Amen? Pag hindi ka marunong, matipisod ka. Are you with me? Amen? May problema din darating. Magkakasakit din kahit kapag ka sa Panginoon. Maliwanag ba? Hindi laging maraming pera. Maliwanag ba? Hindi laging masarap ang nakain mo. Hindi laging magating balikan mga pakinggan mo. Any reason? Amen? Pero we are on duty. So ano kailangan? We are to be what? Encourage. You see? Ano pa? We are to be exhorting one another. Ginagdag yun. We are to be what? Exhorting one another. Mahalaga, nagpapalakasan tayo ng loob. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Nag-iingat tayo na huwag tayo magiging katipisuran. Maliwanag ba? Okay. Kaya hindi ba talagang ino-open tayo dito sa church dito na yes, tama talaga. Binilinin talaga tayo ng Panginoon, nag-forsaking the assembling of ourselves together as the matter of service. Iba lang pero hindi natatapos ang lahat doon. Oo, hindi ka nag-absent.
mo, hindi mo pinabayaan yung pagtitipon niya, gumagalaw ka din dati. Pero hindi na natapos na doon. Hindi na natapos ang talata doon sa talata. Kung ano sumunod sa talata, sumunod doon? Oh, but exhorting. Yes, go to church. You see? Go to church. Go to church. But hindi talaga kalikan yung pagtitipon. But don't forget, we are to exhort. We are to be what? Exhorting one another. Kaya kanina umaga, salamat sa Panginoon, nakapag-church tayo. Amen? Pero, nagawa mo ba? Meron ka bang na-exhort? Meron bang member dito na napalakas mong loob, na-encourage mo? Magaling pa ako ba? And then, sa bakit nasa duty tayo? We are to be evangelizing the lost. Huwag ka rin kalimutan. Huwag tayo maging sleeping Christian. But we have to be expectant. Ano yung pangalawa? Excited. Amen? Tuwing tatayo para magturo ang Christian. Excited ka! Amen? Parang huling preaching mo na. Para daw ano mo, habang ipis, mag-rapture. Ano yun eh? Excited. Amen? Ano siya encourage. Amen? It's a matter of attitude. Amen? Meron ba talagang yung response mo sa mga balita? Alam mo kung ano naroon ka. Okay? And we are to be exhorting one another, nagpapalakasan ng loob. But anyway, yung makita lang kita dyan, na-exhort na ako eh. Amen? Amen? Sapagkat sinisikap ko talaga na kapag naghahanda ako ng mensahe, lahat ng mukha ng member ko nasa isip ko yun. Believe me. Kaya paano sinungaling sa inyo? Easy? Amen? And higit sa lahat, ano yun? We are to be what? Evangelizing the lost. Alright? Yung ating talata, in verse number 5, huwag mong kakalimutan, ha? Okay? Bakit tayo dapat kakitaan ng ganoon? Anong dahilan? Sabagat sa verse number 5, ano sabi ng verse number 5? Tayo na, ha? Iano pa? Iano pa? Yes! Sabagat tayo ay what? Anak ng liwanag. Ye are of the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of what? Nor of darkness. Alright? Kaya anong bigyan sa atin ng Panginoon? Ba't pinag yung Matthew 5:14? Let your light so shine. Paliwanag? Amen? Kaya pa lang sinabihan kayo na let your light so shine. Sabagat we are the children. We are what? We are the children of what? Oh, kita mo? Kaya paliwanagin nyo yung ilaw na yan. Huwag na kayong lumakad pa sa kadiliman. Huwag na. Alright? Kaya nga, sabi ng Diyos, di ba? Kaya nga, let us not sleep. Alright? Huwag kayong mga tulog. Now, anong ibig sabihin ng Panginoon sa sinabi niya niyon? Okay? What it means to be a sleeping Christian. Alright? Yes, what it means to be in a state of sleep, spiritually. Number 1, it speaks of what? Of insensibility. Alright? Ayaw ng Lord na tayo maging sleeping Christian. Now, ano ibig sabihin? Sabagat sleeping Christian speaks of what? Insensibility. Alright? Of course, pag natutulog ka, halos wala kang nararamdaman. Diba? Kaya pag sinabing sleeping Christian, ito pinagpapahayag ng pagiging malamig. Narinig niyo sa akin? Malamig, ano pa? Hard. Hindi na natitinag sa preaching. Matigas na yung kanyang puso. Ano ba yung callousness? Manhid na. Diba, kaya hindi magandang salita talaga, no? Yung tulog na Kristiyano. Diba, namin siya? Kasi baka tulog na Kristiyano, naghahayag din po ito ng what? Inaction, inactive.
wala siyang nagagawa na para sa Panginoon. Narinig ba ako? Kung bakit sinabi ni Pablo na huwag kayong mga tulog. Okay? Let us not sleep. Amen, Christian? Ito po yung warning na huwag tayong mag-ima. Walang pakiramdam na. Manhid na. Alright? You see, a sleeping Christian, is a Christian na sa kanya, prayer is not important anymore. Yan ang sleeping Christian. Okay? Ano sabihin? Nakaw niyo ba yun? Okay? Kapag ang isang believer, ano po, ay inaantok na spiritually, nakakatulog na, they become unconcerned. They become unconcerned. No? Okay? Kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Amen? Okay? Sapagkat unconcerned siya sa kanya, prayer is not important anymore. Nakikinig kayo? Nagkakaganyan ka ba? Lumilipas ba sa iyo maghapon na hindi ka na pala nakakapag-pray? O 2 araw na wala ka ng prayer? Ano siya? Ano pa? Okay. A sleeping Christian, yes, it speaks of insensibility, sa kanya, okay, they can find that time to read the Bible. Alright? Okay. Dahil nakikita, marami siyang ginagawa. Kabala siya. Dahil dito, wala na siyang panahon magbasa ng salita ng Diyos. At wala na isang time to go to church. Nakanya ulit? Amen? Kaya pala ganyan ang bumala ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? Therefore, let us not sleep as do others. Bakit? Sa mga maraming Kristiyano, di ba? Nakatulog na. Wala na siyang malasakit, wala siyang concern. At sa kanya, ang mag-pray, hindi na importante. Hindi magbasa ng Bible, hindi dumalo ng church. Huwag mangyari sa atin. And the thought of souls perishing in hell, hindi na siya nababagatan. Alright? The thought of souls going to hell is no longer moves in. Amen, Christian? Amen? Kaya muli tayo magkaroon ng evaluation sa ating mga sarili. Baka mamaya, spiritually speaking, nakakatulog ka na. Ano siya? Sa iyo ba ang manalangin importante ba? Sa iyo ba ang magbasa ng salita ng Diyos importante ba? Sa iyo ba ang dumalo ng church mahalaga ba? Amen? Sa iyo ba pag pinag-uusapan ng soul winning? Sa iyo ba pag pinag-uusapan yung mga area na dapat ay ma-evangelize, excited ka ba? Ibig mo ba bang mag-participate? Nag-iimbita ka ba ba? Nag-witness ka ba ba? What it means to be a sleeping Christian? Yes, it speaks of, number 1, insensibility. Number 2, it speaks also of inaction. Inaction. Alright? Yes, Christian, maraming mananampalataya saan mang lugar, they are inactive. They are inactive. Ano ibig sabihin? They do nothing for God. Alright? Kung hindi mangyari yan. Kaya ngayong umaga, anong hamon sa atin? Do something for God. Siguraduhin mo may nagagawa ka at may ginagawa ka para sa Panginoon. Siguraduhin mo. Alright? Marami tayong soul reading, marami tayong Bible study. Siguraduhin mo. May mga kamag-anak ka. May mga tao ka na malapit siya na alam mo sa iyong sarili na hindi ka kayang tanggihan. Bakit mo ayaw gamitin yung pagkakataon niya? Di ba alam eh? Nasabihin mo sa kanya, alright, ganito nga, pupunta ako sa iyo, may kasama ako. May sasabihin mo, meron kong
talagang sasabihin siya, di ba naman ulit? Yan, hindi pa nakatong na yun. Yung mga taong palautang sa'yo, samantalahin mo, nakikinig ba kaya? Oh, you see, minsan, kaya pala, pinahihintulog na Diyos na mautang lang ka. Yung pala nagsabi ka, pupunta kami niyan, pala magtulog ka pala, hindi makakatanggi sa'yo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Yung pala, yung sino sapatos, pantalon, underwear. Samantalahin mo, hindi ka makakailang, hindi ba naman mo rin? Amen? We need to do something for them. Mahalaga yun sa atin. Yes, many believers are inactive. They are doing nothing for God. Okay? Kaya sabi Pablo, therefore let us not sleep. Amen? Huwag kayong matulog, nagaya ng iba. Okay, but let us watch and be sober. Amen? Ano na bakit? Kung kayo po rin talaga ng magpapobserba, yes, talagang in bad situation ng Pilipinas sa kamay ng mga officialis natin sa gobyerno. Talagang in bad state tayo. Okay? Nakakalungkot ka na medyo nung nakaraan pa lang, nakakalampas tayo sa Cambodia, sa Thailand, Dallas, tayo, sa Vietnam, yun. Nalampas lang tayo. Amen? Oh, at sa Middle East, talagang wala nang kapayapaan. At naniniwala ko sila sabi ng maraming mga Bible scholar, ng mga pastor talaga, na hanggang mag-rapture na yan. Amen? Amen? Pero sa kabila ng lahat, no, yung technology ay talagang higit na higit pa. Amen? Talagang lahat na nakikita mo sa mga sa social media, madalas ay talaga akala mo yung totoo. Ano tawag ko? AI lang pala. Ano yung AI? Ano AI? Ako ay ina. Di ba? Amen? Ayaw palabasin. Nag-uusap si Elvis at si Ami Bisaya. Kaya mo kala mo totoo. Ayaw mo ka. Di ba? Parang pakita nag-uusap pa. Sa medyo mo, kaya gawin eh. Amen? Nakita ko na si Maduro, yung presidente ng Venezuela, dinampot ng mga sundalo, ikukulong. Akala mo nila ito. Kasi nalaki ng American Venezuela. Akala mo ito. Di ba namin? Nagtatawa tayo. Tama? Nagtatawa tayo. Hanga-hanga tayo. Kasi, kasi pero makikita mo ang talagang ang lahat na ito is what? Preparation sa pag-rule ng Antichrist. Kaya pala, pag nag-rule ng Antichrist, ang buong mundo ay sasamba sa kanya. Diba namin? Pero ang number one yung members pa, pandaraya, kasinungalingan. Amen? Amen? Kaya pala yung dalawang preacher ng Lord, sino yung dalawang yun? Si Moses at sino isa? Si Elijah or si Enoch, accordingly. Diba? Amen? Talagang mangangaral sila, no? At kanilang i-expose talaga na yung nakaupo doon sa throne ay hindi ang Messiah, kundi ito yung Antichrist. Diba kami? Kasi ilang buwan sila mag-Antichrist? 3 and a half. Diba? After that, magagawa silang madakip at mapatay ng Antichrist. Amen? At kapag sila pinapatay ng Antichrist, ang gagawin ng Antichrist, hindi sila ipapalibig. At remember that, Bible? Hindi sila ipapalibig. Hahayaan imminent ng Antichrist na sila pinakabulagtaran sa lupa at sila nakikita, patay ng buong mundo. Buong mundo, nanonood na sila pinakabulagtaran. Ano nangyari? Buong mundo nakikita sila. Simple, ayun na pala yun. Amen? Itong lahat ng technology nito.
Yung dalawa mabubuhay. Kita-kita ng buong mundo. Amen? At tatawagin ng Lord, come on! Aakit sila. Patungo sa piling ng Panginoon. Right? At ang Diyos magpapaulan ng hail, storm. Amen? Kaya nga lahat na nagaganap. Ultimate technology ay preparation sa one world government and one world leader, the Antichrist. Okay, kaya sa ganitong mga kapanuhan ng Panginoon, kaya talagang tinatawag tayo ng Panginoon. Amen? Arise from the dead. Amen? Huwag kayong maging Christian ng tutulog-tulog at paghayaan na ang kabali ay what? Ay makatulog, but awake. Alright, malaging tayo may church na awake, gising, na para sa Panginoon. So, kaya what it means to be a sleeping Christian, yes, it speaks of insensibility. Ano yung pangalawa? Inaction. Inaction. Alright, kaya nga, it is time for a wake-up call. Ginigising tayo ng Panginoon. Alright? Now, remember, Christian po, yung taong tulog, ayaw ma-restore. Amen, Christian? Ano sabi ko, yung taong tulog is what? Alright. You see, sleepers do not like to be disturbed. Diba namin? Sleepers do not like to be disturbed. Amen? Kaya ayaw nila ng ganitong klaseng Bible preaching. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, preach the word. Be instant in season and out of season. At sa iyong preaching, anong dapat? Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come that they will not endure what? Sound doctrine or what? Bible preaching. Ano yung sound doctrine? Bible preaching. Loud preaching. Ayaw na nila. Okay? Magkakaroon sila ng what? 18 years. Amen? At gugustuhin na lang nila is what? Ano yan? Motivational speaker. Lecture. You see, bakit? Because sleepers do not like to be disturbed. Amen, Christian? And sleepers do not aware of the needs of others. Ito naman ito, hindi niya alam na nangyari sa kanyang paligid at hindi siya aware sa pangangailangan ng iba. Okay? Kaya wala siyang gagawa. Okay? Kaya tayo may ginigising ng Panginoon. Sabi ng Lord, watch and pray that you enter not into temptation. Alright? At sabi niya, at kay Pablo at kay Pablo, anong mensahe ng Lord? Therefore, let us not sleep as do others. Magpuyat, magmatyag, magbantay. Now, what believers should stay awake? Bakit dapat tayo talagang laging maging gising? Okay, ilagdag ko ito. Okay, in Matthew 25, 41, ano sabi ng Panginoon? Watch and pray that you enter not into temptation. Diba? Mapuyat kayo. Huwag kayong matulog. Baka kayo mahuhulog sa tukso. Now, anong pinapakita? Sleeping Christian will fall into Satan's snare. Take a look at that. Take a look, okay? Okay. Sleeping Christian will fall into Satan's snare. Inasabi ng Panginoon. Nakikinig niyo sa akin? Inasabi ng Panginoon. Alright? It causes you to give into sin. Amen? Amen, Christian? It causes you to fall into sin. Watch and pray that you enter not into temptation. Magpuyat. Huwag kayong tutulog kung para huwag kayong mahulog sa tukso. Kaya nga, pakiramdam mo sa sarili mo. Okay? Meron ka bang burden?
matigas na yung puso, yung bang prayer time, importante pa sa iyo? Yung bang pagbabasa ng Bible ay mahalaga pa ba sa iyo? May time ka ba ba? Para sa Word of God. Amen? Bilang member ng Calvary, ikaw ba'y aktibo? May nagagawa ka ba na para sa Panginoon? It is a time for a wake-up call. Watch and pray. Let us not sleep as do others. In Acts chapter 20, naalala niyo, nung si Pablo ay huling preaching na niya sa Efeso, Acts chapter 20, at habang nagpipreach si Pablo, meron isang lalaking nagngangalan, Eutychus. Alam niyo ba, darling? Alam niyo ba yun? Habang nagpipreach si Pablo, itong si Eutycho, nakaupo sa bintana. Sa namin na maupo, at sa bintana naupo. Amen? Kaya imagine siguro si Pablo nagpipreach, si Pablo na yun, darling. Alright? At habang si Pablo nagpipreach, ano nangyari kay Eutycho? Nahulog sa bintana. Gano'n kataas ang bintana? Sabi ng Bible naman, tatlong palakpan. Iba na rin. Kaya nahulog sa bintana. Nabukulan ba? Nabukulan ba? Namatay yun eh. Tama? Namatay siya. Tama? Kaya nalaot si Pablo, at si Pablo ay nag-pray. By the grace of God, binuhay pa ng Panginoon. Amen? Pero sa panahon ito, wala na si Pablo. Kaya huwag kang tutulog-tulog. Walang bubuhay sa iyo. You see? Kaya talagang tama. Di ba? Kasi pinag-expression siya. Baka mahulog kayo sa tuso. Mahulog kayo sa silong ng diablo. Now, number 2. Now, why the believer should stay away? Yes, ginigising tayo ng Panginoon. Ito po yung magsisibing wake-up call. Now, why the believer should stay away? Bakit tayo dapat manatiling gising spiritually? Anong dahilan? Number 1, because the Lord is coming. Ano yung number 1 kadahilanan? Yes, the Lord is coming. Alright? Hindi na ito yung panahon para manlalamig ka pa. Hindi na ito yung panahon para magbabasted ka pa. Hindi na. Amen? The Lord is coming. Halos nasa pintuan na lang. Amen, Bishop? Halos nasa pintuan na lang. In Romans 13, verse number 11, actually, dito po sa ating talata, okay, 1 Thessalonians 5, 1 and 2, tayo na lahat, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly, sapagat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang kaalaman ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Amen? And also in Romans 13 and verse number 11, ano sabi ng Bible? Brother Justice, meron ko magkakaroon? Kaya po lahat. At ito, yaman na kinilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magising kayo sa pagkakatulog. Kita niyo po yan? Ito na yung panahon para magising kayo sa pagkakatulog. Sapagat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa sa tayo na nagpataya ng una. Amen? Ito na yung panahon para gumising sa pagkatulog ang mga Kristiyan. Because the Lord is what? He is coming. He is coming. Amen? Pag meron mong bisitang hinihintay, di ba? At sinabi, malapit na kami. Malapit na kami. Kaya na kami. So, asa na kayo? Nasa subig pa. O sabi, nasa nariyan na kami sa Los Baños. Brother Arto, matutulog ka pa ba?
Amen? At habang may hinihintay kang bisita, anong gagawin? Di ba? Naglilinis ka ng bahay. Amen? Huwag ka lang din ng Panginoon. Alam mo, paparating na siya. Kaya ka lang, maglinis ka na ng buhay mo. Maliwanag ba? Amen? Amen? Kung may mga nagawa kang atraso sa kapwa mo, may mga nagawa kang pagkukulang sa Panginoon, punan muna habang paparating pa lang siya. Ayun isa? Yes, the Lord is coming. Sa ako nito, anong activity, anong gawain ang ibig mong dungkang madatnan ng ating Panginoon? Secondly, because souls are perishing. Souls are perishing. Yes, He is coming, and then what? Sa kanyang muling pagbabalik, meron siyang kukunin, meron siyang iiwanan. Amen? Napakaraming mapapahala. Yung ating area kahapon sa ating swimming sa likod ng Metro Central, maraming ulit nating napuntahan. Pero kahapon, kasama ko si Brother Eric, kakaunting bahay ang hindi nagtanggap sa atin. Mas maraming tumanggap. Amen? Mas marami. Kahit mga bata, yung anak ni Jen, marami din na yung magkapatid. Amen, Christian? Amen? Okay, lagi tinatandaan yung the Lord of the harvest. He will send for laborers into your hands. Okay, napakaraming aanihin, kakaunti ang nagawa. Amen? Alam mo din? Maraming aanihin, kakaunti ang nagawa. Pray ye therefore for the Lord of the harvest. Pray for the Lord that He will send for laborers into His harvest. Aanihin na lang yan. Romans chapter 10, 11 to 14. Tingnan niyo po. Romans 10, 11 to 14. Minsan, sa soul winning, makikita mo makikita mo talaga na mapapalagi ka doon sa sitwasyon na akala mo'y mahirap magturo. Mapapalagi ka sa sitwasyon na para bang yung tao ay baka hindi ka ma-entertain. Imagine, may mga tinuruan namin, minsan yung pala, kailan pala yun. Pero merong willing siyang makinig, seryoso siyang makinig, pero may mga kakainan. Ayun ka siya? Baka ko sa iba, okay, sige po, baka may kakain. Romans 10:11, sapagat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanyang nagsisisampalataya ay hindi siya mapapaya. Verse number 12, kailan sapagat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagat ang Panginoon din ay siya, Panginoon ng lahat. Mayaman siya sa lahat na sa kanya'y nagsisitawag. Okay? Sapagat ang lahat ng pangalakas na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon. Anong pangalan ng Diyos? Maliligtas. Okay? Lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tumawag ka lang. Maliligtas ka. But verse number 14, makilakas. Kaya na, paano sila tatawag sa hindi naman nila sinampalatayanan? Maliwanag ba? At paano naman sila mananampalataya sa kayo na hindi naman nila napakinggan? At paano naman sila makakapakinig kung wala naman nangangaral? Diba naman? No, sino mangangaral? Kayo, ako ang mangangaral. Amen? Ang Calvary Bible Church ay responsable ng nangaral. Okay. Now, nasagot nila ka ba, Justin? Okay, paano naman sila? Okay, ano sumunod? And how shall they believe in Him in whom they have not heard? Kasi kaya kailangan talaga ng isa ng mangangaral sa kanila. Hindi siya? Walang problema sa Holy Spirit. Nangako,
the world of sin and of righteousness and of judgment. Pero paano siya makakakonvict? Amen? Kung hindi naman makakapakinig ng salita ng Diyos. Paano naman sila makakapakinig ng Word God kung wala naman sa kanay manungaral? Amen, isa? Kaya walang problema. Amen? Gagawa ang Holy Spirit. Walang problema sa Word of God. Powerful. Buhay ang Word of God. Ano madalas sa kulang? Ang problema, yung mga ngaral. Amen, isa? Yung mga ngaral. Okay? But sad to say, maraming Kristiyano, they are what? They are sleeping Christian. Okay? Wala nang pakiramdam, they are inactive. Now, how to wake up? How to wake up and stay awake? Paano sila nagigising at mananatiling gising? Ano? Pakibasa na ng malakas? How to wake up? Paano gigising? Paano gigising at mananatiling gising sa pagkatulog? Okay? Gising. Paano? Alright? Simple. Number one, keep your vision clear. Ano yung number one na kailangan? Okay, to wake up and to stay awake. Pakalakas, keep your vision clear. Alright? Ano yung sabihin? Yes, you will not fall asleep spiritually. Hindi ka makakatulog spiritually if you are looking upon Jesus. Ano yun? Hebrews 12:2, pakalakas, looking unto Jesus. Aliwanag ba? Looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya. Amen? Na siya, dahil sa kagalakan, inilagay sa harapan niya, nagtiis ng krus. Ano ba? Winalang bahala ang kakahiyan at umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Amen, sir? Amen? Kailangan to stay awake. Anong kailangan? Keep your vision clear. Are you with me? Amen? Masdan mo si Jesus. Diba? Okay? You see? Na dahil sa kagalakan na ilagay sa harapan, ikaw yung kagalakan yun. Ikaw ang dahilan ng kanyang kamatay maghihirap. Yun ang kagalakan niya, maligtas ka. Ikaw mo, bilang bahala at kahiya, nagtiis sa krus para maabot ka lang. Now, kapag sa kanya ka lagi nakatingin, siya lagi ang kino-consider mo, hindi ka para maging sleeping Christian. Okay? Pangalawa, you must see the souls of others being cast into hell. Okay? Dinagdag ko yun, ha? Alright? Ano sabihin? You must have the vision of hell. The vision of hell. Seeing the souls of others being cast into the lake of fire. Huwag mo wala sa iyo. Paliwanag ba? Huwag mo wala sa iyo. Lahat ng unbeliever mo, kamag-anak, kaibigan na nakikita mo, malausan mo, tignan mo sila nakaluluwa na ihahagis sa dagat-dagat ng apoy. Amen, Christian? Amen? Honestly, idagdag ko liya sa nung araw, pag nagtuturo ko, sabi ko, alam mo ba, kaibigan, may kaluluwa ka dahil sa katawan mo na yan. Nung araw, ka naman magturo, pero mali pala tuloy ngayon. Ang tanong dapat pala is what? Ikaw ay kaluluwa na may katawan. Inuulit ko sa inyo, ha? Inuulit ko, yun ang tamang term. Okay? Sapagat mas mahalaga yung kaluluwa kaysa katawan eh. Yung katawan namamatay yan eh. Tama? Yan bahay lang yan eh. Lahat na nakikita mo nito, bahay mo yan. Diyan ka nakatira. Amen? Yung nakatingin sa akin, yun yung soul mo. Ikaw yun. Aliwanag ba? Amen? Ikaw yun. Okay? Yung nakatingin sa akin, yung umiimig, yung nagre-respond, ikaw yun. Yun yung soul mo.
kaluluwa na may katawan. Yung katawan niya, mga tumatanda, mamamatay, pero ikaw na nakatira sa katawan, wala nang kamatayan, immortal ka. Pag hindi ka ligtas, walang hanggang pagdurusa ka sa hell. Amen? Walang hanggang pagdurusa. Okay? Kaya nga sinasabi ko, binasa mo ba yung binigay ko sa'yo kahapon? Babasahin ko po. Basahin mo. Okay, of course, kung gusto mo maligtas. Kung ayaw mo pa talaga, kung talaga, pero gusto mo, kahit ba gusto mo, isa na lang ako sa nagkain. Hindi kanina umaga, hindi na walang tinapay. Binigyan ko siya ng tax kahapon. At magtira na ka pala. Magkakalit ka na magdali. Kanina ka mo ko. At tinapay yung malunggan. Saka sayote. Dati ba lang, hindi sayote na. Dati meron pang masang kalabasa, di ba? Tagal ko kung tira na pala. Binasa mo yung binigay ko sa kahapon. Hindi ka, pabasahin ko po. Basahin mo, kaibigan. Tungkol sa kaligtasan yan. Hindi, walang kaligtasan sa relihiyon. Kay Kristo ang kaligtas siya, ang daang kalagawan ng buhay. Basahin mo yan kung gusto maligtas, bakit yan na hindi, kung ako gusto mo i-impierno, wala akong gagawa sa'yo. Kaya minsan kailangan mo gawin kalagano sa relihiyon. Diba? Gusto ng Diyos, mas mapunta at ako ang talagang gusto pangarap ko talaga mula bata kayo, punta ka na yung impierno. Wala akong gagawa sa'yo. Mula bata pa, yun ang pangarap mo eh. Minsan kailangan gumamit ka ng Diyos sa talaga. Hindi parang magka-interest lang mo sa mga sunod tao ito. Ano ba yung nando? Basahin niya. Amen? You must have a vision of Him. Vision of souls being cast into the lake of fire. Amen? Binabasa ko yung pusikip na kadiliman, di ba? Pusikip na kadilimang nasa sala. Ha? Okay? Nagnangalit ang ngipin, may uod at apoy na hindi mamatay. Nasabi ko, ano kaya ito? Sa hell kaya, nagkikita-kita kaya sila? Mag-uusap-usap pa kaya sila sa hell? Ang sabi ng Bible, yung usok ng asuprit pumakailan lang. Parang imposible makita-kita sila doon. Talagang parang basulang ibinalibog na lamang sila doon. Iniisip ko yan, yung vision yun eh. Lake of fire. Walang lugar na walang apoy. Amen? Pinakulit ko ba parang higit na mas marami ang tutungo ng impyerno kaysa sa langit. Amen? At sabi ng Isaiah chapter 40, yung hell ay lumalaki pa ng lumuluwag pa ng lumuluwag. Sabi ko, di ba? Pero yung hell na yun, na lumalaki pa, isang araw mo lang sa Great White Throne, after ng Great White Throne, iarabis pa sa lake of fire. So lumalabas ang hell ay temporary confinement. Amen? Amen? Isang araw mo lang yung nasa temporary confinement, tatayo, isa-isa sa harapan ng Great White Throne para tanggapin yung degree ng kanilang punishment. May degree mo na. Okay? So after that, iahagis din sila lahat doon sa lake of fire. Final na. You see? Then, the Antichrist, at si Satan, at yung false prophet, iahagis din doon. Makakapiling nila ang Diablo, at ang Antikristo, at ang false prophets. Okay? Kaya nga, to stay away, anong kailangan? Keep your vision clear. Amen? Keep your vision clear. Paano magiging clear ang ating vision? Anong kailangan para maging clear yung ating vision? Anong kailangan? Looking unto Jesus. Amen? Looking unto Jesus. Alright? Anong pangalawa? Okay, you must have what? The vision of hell. The vision of souls being cast into the lake of fire. Pangatlo,
keep Christian company. Okay? To stay awake. To wake up and to stay awake. Anong kailangan pangatlo? Keep what? Keep Christian company. Anong ibig sabihin? Don't neglect the church. Amen? Don't neglect the church. Okay? Keep Christian company. Huwag mong i-isolate ang sarili mo sa church. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Sapagat pagka ikaw ay humihiwalay sa karamihan, nagsosolo ka lang, makakatulog ka talaga. Maliwanag ba? Pero pagkasama nito mga tao ito, hindi ka makakatulog. Amen? Amen? Sapagat dahil ka nilang, gising! 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 Amen? Mag-church ka! Gising! Hinahanap ka doon! Amen? Yung wala sa inyo ngayon na, tinanong ko kayo, hindi ko alam. Iba ka tayo, kasi inyo. Amen? Pag nagsosulo ka, makakatulog ka. Okay. Bakit nakatulog si Tiko? Bumukod siya sa karamihan. Tama ba? Amen? Bukod tangi siya lamang ang naupo sa bintana. Walang katalim ba na to? Kaya nung makatulog siya, wala mo lang, okay, yun dyan. Walang humawa, kaya bukod tangi. O kung siya nasa gitna, nasa hulog. Amen? So, keep Christian, we don't neglect your church. Amen? Pag ako narito talagang, gising! Gising! Wake up! Amen? Magkakaroon ako. Pag ako'y humakang siya, may nakita akong nakapikit. Amen? Totoo yan. Okay, baka kasi yung nagpikit ng mata mo, yung palang lisensya, yung palang yung kailangan mo. Namis mo pa. Sabi ni Pablo, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Amen? Kaya nga, sabi nito, yes, we need a wake-up call because Jesus is coming. Amen? Hindi mali yung Jesus is coming, so no, He is coming. And He is coming. Paparating na siya. Alright? So therefore, let us not sleep. Huwag na natin gayahin pa yung iba. Amen siya? Amen? Lagi natin nabantayan yung ating mga sarili. Mayroon pa bang apoy sa aking puso para makita ko yung kaligtasan ng marami pa? Nag-aabi pa ba yung aking puso? Sa aking paglilingkod sa aking Panginoon? Meron ka bang burden sa kaluluwa ng tao? Active ka ba sa church? May ginagawa ka ba na para sa Panginoon at sa papaanong paraan nais mong matagpuan ka ni Kristo sa kanyang muling proyekto? Pero ang higit na mga nagkasala, matagpuan na tayong gising. Hindi tulog na Kristiyano. Tayo natin ito, may kunalanan. Nakita Diyos, salamat po sa gabi ito, sa mensahe na iyong ipinagkaloob sa iyong lingkod, sa iyong church. Lord, I pray tonight na gisingin mo po ang lahat kung makatagpo ka po ng Kristiyanong nasa